manalangin ng puspusan na parang siya ay lasing. Ang sabi ko nung pare sa kanya ay, nung yung sinanalangin, umuwi ka na. Ang aga-aga mong lasing. Ang sabi mo nung si Hana, hindi ko ako lasing. Ako mo ay lumadalangin sa Diyos na ako ay magkaanak. At ang sabi mo ng pare sa kanya, umuwi ka na. At isang taong ikaw ay magkaanak. Ang sabi ko nung ni Hana, nawa at tuwin ng Diyos ang kanyang panalangin para sa amin. At kapag ako ho ay nagkaanak, aking hong ihahandog sa iyo. Magandang umaga ho, upo po kayo. Sabi niya, pag ako po ay, pag natanggap ko po ang anak ng loob sa amin, aking hong ihahandog sa iyo, ibibigay sa iyo. Sabi ko ng isang nagtuturo, kung sabi niya yung magulang na ang kanyang panalangin, ang aking hong anak ay aking hong ihahandog sa iyo. Pero kung hindi ho siya gagamitin, kunin niyo na ho siya. Sabihin mo kanyang buhay, pwede nang kunin. Ang isang bata, dapat po natin mapalaki ng maayos, ng tama, para ho magamit ng Panginoon sa kanyang kalwalhatian. So ito ay nakaalagay po sa aklat po ng 1 Samuel, dun po sa 1:27. So tayo sa ating ng pagpapatuloy, ang Panginoong Kristo po, ayon sa Matthew 19 verse 13, siya rin po ay inihandog. Sa kawalong araw siya ay inihandog. At ang sabi mo ng Bible, siya ay lumaking marunong, maalam, sabing malakas. Ang isang bata, kapag naihandog sa Panginoon, siya ay lalaking marunong, maalam. Kaya dapat po ang mga bata, natin nung natutunan yung mga buhos, Pero ito, sa atin nung gagawin ngayon, tayo ay mayroong langis na gagamitin. May nalalagay langis. Tayo ay mayroong langis na gagamitin para mahandog natin si Jaden sa Panginoon. At ako'y naniniwala na ang Panginoon ay masaya sapagkat ang pinakamahalaga sa buhay ni Pastor PJ at ni Ate Lablin ay kanilang ibigay sa Panginoon. Ano ay makagawa natin, Pastor PJ at Ate Lablin, na kapag naibigay na natin si Jaden sa Panginoon, siya ay kanya na, sa Panginoon na, kahit nagpag-alaga na lamang. Hindi ko kayo na interview kanina. Hindi na yan sa inyo, ipinagkatiwala lang sa inyo ng Diyos, kaya dapat inyong alagaan ng tama, palalakihin ng tama, dahil magagalit ang may-ari kapag hindi napalagyan ng tama. Sa ating mga naririto, kung ang inyong mga anak ay hinandog sa Panginoon, kailangan sila ay palalakihin ng tama. Kapag hindi na itaguyod ang bata, hindi na ayos ang bata sa kanyang paglaki, napabayaan, magagalit ang may-ari. Ating tatandaan na tayo mga magulang ay katiwala lamang ng Panginoon. Ang Diyos talaga ang nagmamay-ari. Kaya ang mga bata, kailangan